Marami sa atin ang gustong maging rich pero hindi lahat ay willing baguhin ang sarili para matupad ito. Kung gusto mo magbago, kailangan mag-umpisa muna ito sa iyong way of thinking or sa mindset mo. Kaya sa video na ito, malalaman mong 8 paraan para magkaroon ka ng rich mindset. Kung magagawa mong itama ang mali mong programming, magiging madali na sa iyo ang pagyaman. Pero bago tayo mag-umpisa, i-like mo na rin ang ating video. Kung bago dito ay mag-subscribe para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, mangarap at mag-isip ng malaki. Kung gusto mo magkaroon ng rich mindset, dapat hindi mo bigyan ng maliit or mababang standard ang thinking mo o ang iyong mga pangarap. Kung mangarap at mag-isip ka na rin, laki-lakihan mo na para maging ang mga actions mo ay tutugma din dito. Sino ba namang gaganaan na magsipag sa buhay kung ang pangarap mo ay sobrang dali o mababaw? Kung baga walang challenge. At hindi tayo aabot sa kung nasaan tayo ngayon bilang tao kung walang mga tao nag-isip at nangarap ng malaki. Marami kasi sa atin na sobrang baba ng pangarap kaya naman ang naabot nila sa buhay mababa rin, or kung hindi nila maabot yun ay mas mababa pa doon. Pero paano kung palitan mo ito at gawin mong malaki? Ibig sabihin kung hindi mo man maabot yan, at least malayo-layo na rin ang narating mo. Sabi nga sa quote, aim for the stars, if you fail, you'll still be over the moon. Kapag hindi rin kasi tayo nag-isip at nangarap ng malaki, parang nasasanay na tayo na hindi mag-grow, na parang bang napakahirap ng lahat, na parang laging merong limit ang pwede mong mabot sa buhay. Naisip mo na hindi ka magiging successful kasi pinanganak kang mahirap, hindi ka yayaman kasi hindi ka nakatapos ng college. Yung mga ganitong thinking, mga limiting beliefs yan at kabaliktaran ng pagkakaroon ng abundance mindset na kung saan naniniwala ka na magiging successful ka, na maraming pera sa mundo, na pwede kang yumaman. Kaya para mabago mo ang iyong buhay, umpisan mo na i-adjust ang thinking mo at huwag mag-settle sa maliit lang. Number 2, mag-focus sa positive, hindi sa negative. Maraming tao kaya hindi umasenso kasi nakafocus sila lagi sa negative. Ay baka walang bumili, ay baka matalo tayo. Imbes na maging mindset mo ay positibo, tulad ng may bibili niyan, mauubos ang paninda, or na mananalo tayo. Kailangan mong baguhin ang iyong perspective para magbago rin ang magiging resulta na makukuha mo. Kasi kaya mo namang gawin yan at meron ka ring choice na piliin ang positibong pag-iisip. Kung lagi kang magiging negative, wala kang maumpisa na kahit ano. Lagi kang takot, lagi kang nagdududa, so ano pang in-expect mong mangyayari sa buhay mo? Magbigay ka ng kilala mong napaka-negative sa buhay pero mayaman o successful. Parang wala, di ba? Isa pa, kapag negative ka, ang lagi mo rin nakikita is yung mga problema. Imbis na kumilos ka or naisipin mo yung mga solusyon sa isang bagay. Lahat na lang sa'yo merong problema. Tapos pag wala ngang problema sa isang bagay, ay nahahanapan mo pa rin ng problema. Kasi yun na ang nasa isip mo. Tapos yung problema ay nanganak pa ng iba pang mga problema. Pero ang katotohanan, kahit pa merong problema, kung positive ka mag-isip, makakagawa ka ng opportunity o solusyon para dito. Example, may problema sa lugar nyo about pagkain. Dahil positive ka, anong ginawa mo? Nagtayo ka ng kainan or gumawa ka ng produkto na pwedeng kainin ng mga tao. Kung negative ka, malamang ay nagreklamo ka na lang at wala kang ginawang aksyon kahit na kaya mong gawin. Tandaan mo na kapag marami kang nasusolve na mga problema at matutulungan, for sure merong opportunity dyan at may chance rin na kumita ka dito. Pero magagawa mo lang yan kung positive ka mag-isip. Number 3, kalimutan ang past. Kaya meron ka pa rin poor mindset kasi hindi ka na nakatakas sa nakaraan mo. Paulit-ulit mong nire-replay sa utak mo yung mga nangyari sa'yo dati. Yung mga pagkakamali mo, yung mga dating problema na tapos na, o yung mga what if mo sa buhay. What if nagnegosyo ako 5 years ago? Di sana mayaman na ako ngayon. What if nagmasteral ako? Di sana malaki ng income ko. Puro ka tingin sa dati kaya hindi ka nakakausad pa. Sa totoo lang, wala ka naman nang magagawa sa mga nangyari sa past mo, kaya wala nang sense kung lagi mo pang iisipin yan, lalo pa kung puro negative yan at wala namang naiambag sa pagyaman mo. So bakit mo pa ginagawa? Para kang sirang plaka niyan. Yung mga bagay na wala ka ng kakayahan para baguhin or kontrolin, kalimutan mo na at mag-focus ka sa kasalukuyan na pwede mong gawin para maging successful ka. Doon ka mag-focus sa present dahil kapag naayos mo ang present mo, paniguradong may napakagandang future na darating sa buhay mo. Kaya tama na drama sa nakaraan. Number 4, magtiwala sa sarili. Mukha lang itong simple pero napaka-powerful nito para magkaroon ka ng rich mindset. Kapag nagtiwala ka sa sarili mo, tinutulungan ka nito bilang tao na kaya mo palang ma-achieve ang kung anong mang bagay na sinet mo sa utak mo.
Whether pagkakaroon ng successful na business o company, kaya mo yan. Maganda na career, kaya mo rin yan. So kung gusto mo magkaroon ng successful na business, magtiwala ka na magagawa mo ito at kung ano rin ba ang magiging impact nito sa ibang mga tao. At hindi yung mga bagay or dahilan kung bakit ito magfe-fail or hindi matutuloy. Dahil kung magtitiwala ka, most likely gagawin mo nga ang negosyo na ito sa future. Marami kasi sa atin na masyadong minamalit ang sarili, na para bang wala siyang kayang gawin sa buhay, na loser ka, na tanga ka, na hindi ka magaling. Pero huwag mong hayaan na paniwalain ng sarili mo na ganun ka. Dahil ang totoo, hindi ka ganun at meron kang kakayahan na abutin ang lahat ng gusto mo kung meron kang matinding tiwala sa sarili mo. Number 5, dapat laging matuto. Ang pagkakaroon ng rich mindset, dapat abundant yung pag-iisip mo. At para mag-grow ka, bilang isang tao, napaka-importante na dapat continuous kang matuto. Walang nag-grow na walang ginawa sa buhay. Walang nag-grow na walang inaral na something new at walang nag-grow na walang naging experience sa kahit ano. Dapat babaan mo yung pride at dapat willing ka makinig sa iba na meron ka ring matututunan sa iba na mas magaling at maalam sa'yo na pwede mong gamitin sa ikakaunlad ng buhay mo. Hindi lang din kasi natatapos ang pag-aaral or pagkatuto pagkatapos mong graduate sa paaralan. Most of the time ay mas matututo ka pa kapag nawala ka na dito at na-experience mo na ang totoong mundo. Huwag mo ring hayaan na maging mindset mo lagi ay mag-consume ng mga entertainment na bagay imbis na matuto ka. Naging komportable ka na kasi sa entertainment dahil sa buhay ng mga artista, sa mga walang kwentang balita, sa mga chismis, mga games, series at iba pa. At dahil sa pagkakomportable mo, hindi mo na napansin ang buhay mo na walang nangyayari or nagbabago. Lamang pang trivia na alam mo about sa isang artista, pero yung utak mo wala nang laman or natutunan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit stuck ka pa rin sa sitwasyon mo. Number 6, huwag i-compare ang sarili sa iba. Para umayos pa ang mindset mo, dapat iwasan mo na rin na laging silipin ang buhay ng iba tapos i-compare mo ito sa sarili mo na mas magaling sila sa'yo, mas mayaman, mas may narating sa buhay, or na marami silang achievement. Iwasan mo ito dahil most of the time, wala itong ambag sa'yo, lalo pa kung mali ang nasa takbo ng mindset mo. Ito ang dahilan kung bakit ka laging nalulungkot, nai-stress, napufrustrate, or yung iba nade-depress pa hanggang sa magsulputan ng iba't ibang mga sakit. Kaya nga mas maganda na bawasan mo rin yung paggamit ng social media, lalo pa kung may tendency ka na gawin ito sa sarili mo. Dahil hindi ka talaga uusad sa buhay. Dahil lagi kang nakatingin sa progress ng iba, pero hindi mo naman tinitingnan o inasikaso yung progress ng sarili mong buhay. Lagi mong iniisip na mas magaling sila o mas angat sila sa'yo, pero kung ganun man, dapat hindi ka malungkot or maging negative. Mas mabuti pa na hanapan mo pa rin ito ng positibong perspective at gawin silang inspirasyon kung paano mo maabot yung mga narating nila. Ano mga posibleng mangyari sa buhay mo kung magsisipag ka? Ano mga posibleng mong mapuntahang lugar kung gagalingan mo lang and so on? No need na mainggit or na ma-feel bad sa achievement ng iba. Dapat mas matuwa ka sa tagumpay ng iba at dapat mas ma-excite ka dahil kung magpo-focus ka sa sarili mo, panigurado na ikaw naman yung magtatamasa ng success na matagal mo nang hinahangad para sa buhay mo. Number 7, dapat goal-oriented ka. May pagka-imposible na ma-achieve mo ang isang bagay kung wala kang sinet na goal sa sarili mo. Kumbaga para kang taong naggagala na walang destinasyon, kaya napadpad ka na lang sa kung anong lugar na abutan mo. Kailangan mag-set ka rin ng mga attainable or mga realistic goals sa una para magkaroon ka ng momentum at magsunod-sunod na ito papunta dun sa mas malalaking goals. Kapag may goal ka rin kasi, mas makakaisip ka ng mga plano at mas alam mo yung magiging mga moves mo para makuha mo ito. Kumbaga mas clear. Mas mahirap kasi kung wala at para ka lang sumasabay sa alon. At once na makuha mong sinet mong goal, laging merong panibago na nag-aantay sa'yo na posibleng much greater pa sa nauna. Number 8, be patient. Yung mga may rich mindset, mga patient yan na tao. Alam nila na ang pag-build ng wealth ay hindi mabilisan at hindi yung para kang nanalo sa loto at jumakpat overnight. Majority ng tao sa lifetime nila hindi naman mananalo sa loto, so bakit kailangan mo magmadali? Hindi rin lahat ng mananalo sa loto ay mayaman pa rin after ng ilang years. Marami sa kanila ang bilis din bumalik sa hirap kasi ang bilis lang din nilang nakuha ang pera. Kasi majority sa kanila hindi marunong sa pera at gusto lang nila ng instant money at easy solution, kaya wala silang patience na matuto. May quote nga na ang Rome hindi naman nabuo ng sa loob ng isang araw. So
So bakit ka magiging sobrang atat kung kaya mo namang mag-build ng yaman kahit paunti-unti or mabot pa ng ilang taon? Maglaan ka lang ng ilang panahon, pasasaan pa at magiging successful ka rin basta consistent ka at may ginagawa kang moves. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming crypto only channel. Kaya summary itong 8 paraan para magkaroon ng rich mindset. Number 1, mangarap at mag-isip ng malaki. Number 2, mag-focus sa positive, hindi sa negative. Number 3, kalimutan ng past. Number 4, magtiwala sa sarili. Number 5, dapat laging matuto. Number 6, huwag i-compare ang sarili sa iba. Number 7, dapat goal-oriented ka. At number 8, be patient. Kita-kits tayo sa susunod na video.